man tabak na magkabigay-talim, na tumatagos, maging sa pinag-iwalayan ng kaluluwa, ang espiritu ng mga masukaswa ng utak sa mundo. Gagaling kayo habang nakikinig kayo ng salita ng Diyos. Tumatagos hanggang utak sa mundo. Amen! Ang topic natin ay tatlong layunin ng tao para sa Diyos. Una, tunogan. Pangalawa, to love God. Pangatlo, to serve God. Dahil sa ibang ngayon, hindi nga siya nakilala dahil kanibang ano na siya, no? Yung katawang nabubulo, napalitan ng katawang hindi na nabubulo. Okay. Tunogan. Ilalanin na lumusan si Jesus bilang personal na tagapagligtas. John 17 verse 3. John 17 verse 3. Ito ang buhay na walang hanggan. Ang kilalanin kanila, ang iisa, ang tunay na Diyos, at si Jesus Cristo. Salamat sa Diyos. Amen. Teka, papasahin ko yung Wala kang magsulat, diba? John 17 verse 3. Tingnan ko rito. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos at si Jesus Cristo na iyong sinugo. Amen! Amen! Si Jesus ay Diyos. Dito tayo namakali. Kapag kinalalan tayo ng ibang reliyon, ng Jehovah's Witnesses, ng mga Muslim, na Iglesia ni Manalo, sa kanila si Jesus ay Diyos lang, tao lang totoo, at hindi magiging Diyos kailanman. Mali-mali po sila. No? Si Jesus ay dalawang kalikasan, totoong tao at totoong Diyos. Amen? Paano siya naging Diyos? Sa pamamagitan ng Holy Spirit, tinatay siya sa sinapupunan ng isang babae na walang iba kundi sa ating Virgen Maria. Dahil kay Virgin Mary, iba tayo, nagpupuntis tayo, yung bata, pag nabuo, nakain sa ating laman, sa ating dugo. Kaya siya ay tao. Nakuha niyo? Hindi pwedeng pag-iwalayin. Siya ay totoong tao at totoong Diyos. Amen po ba? Tatlong persona sa iisang Diyos. Iisa lang ang Diyos. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, ang Diyos Espiritu. Isa lang yan. Amen! Tatlong gampaling na ginampanan. Ang Ama naglikha, si Jesus nag-alay ng buhay, siya pa rin yun. Ang Holy Spirit, siya pa rin yun. Yung ngayon nakasama-sama natin para tayo matulungan. At yan ang hiwaga na hindi makuha ng lahat. Ano sabi sa banal na aklat? Nang makita siya ni Simon, Simeon ba? Ni Simeon? Nang bata pa, dala-dala ni Virgin Mary sa simbahan. Ano sabi ni Simeon? Sabi niya, itong batang ito'y nakatakda sa ikapapahama at ikaliligtas ng marami. Amen! Kaya yung iba napapahamak dahil sa pagkakilala kay Jesus, hindi nila kilala ng lubos. Ang naliligtas ay yung nakikilala ang Panginoon, si Jesus Christ. Amen! Kapag siya ang daan na katotohanan ng pagbuhay, walang makabukong kasama, kundi sa pamamagitan lang ng pangalan ni Jesus. Amen! Lahat ng mga hindi kumikilala sa Jehovah, sa Iglesia, pag nanalangin mo sila, Ama, tingin mo kami. Opo, Ama. Ama, hinihingi namin to. Sasagot ang bayan. Siya nga po, Ama. Ama, narito kami. Nananaray ang preacher. Ang sasabi ng preacher, ang lahat ng ito, Ama, ay hinihingi namin sa pangalan ni Jesus. Ang salita, palakpakan natin ang Diyos na buhay. Bakit sila dadaan kay Jesus? Eh, hindi naman nilang kinikilala si Jesus bilang Diyos.
walang lalangin makakarating sa Ama, kundi lamang sa pangalan ni Jesus. Amen! Kaya kailangan nila tumaan sapagkat si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan lang ng pangalan ni Jesus. Palampakan natin ang Diyos sa buhay. Para yung mangga, yung prutas, kahit na santol, kahit na anong prutas. Ano ba yung tawag sa buto ng mangga? Mangga! Ano tawag doon sa balat ng mangga? Mangga! Alam naman, santol yun. Ay balat ng mangga yun. Ano tawag doon sa laman? Ng mangga? Mangga! Ganong kalinaw. Tatlong gampaling ginampanan, iisa lang. Amen! Palampakan natin ang Diyos na buhay. Sunod, Isaiah 1 verse 18. Isaiah 1 verse 18. Halika kayo at maghiwanagan tayo. Gaano ang karumi ang iyong kasalanan? Handa kong ipatawad ang lahat ng yan. Kahit na kayo'y marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilang sa kaputian. Ang salita ng Diyos! Salamat sa Diyos. Kahit nasa gitna ka ng kasalanan, kahit ang buhay mo magulo, nasa maling direksyon ka, huwag kayong lalayo sa Diyos. Kayo nangangailangan ng tulong ng Diyos sapagkat kayo nasa gitna ng kasalanan. Lahat tayo nagkakasala. Pero mabigat, yung nasa gitna ka ng kasalanan. Sabi ng iba, ayoko lumapit si Sister Celia, masusunog daw siya. Alam mo namang mali ang aking pamumuhay. Alam mo nasa gitna siya raw ng kasalanan. Sabi ko sa kanya, tinatawag ka lang ng Diyos. Sumunod ka lang kahit nasa gitna ka ng kasalanan. Kayang ayusin ng Diyos ang buhay ng mga taong mali ang pamumuhay. Ang Diyos nagpunta siya rito hindi sa mga banal, kundi sa mga makasalanan. Ano mga klase ng kasalanan meron ng sino man? Huwag kayong mahiyang lumapit sa Diyos. Ano yun? Huwag tayo humusgahan ka. Kaya mo silang umago na tumusga sa iyo. Pero ang Diyos, hindi kanya ang katulad. Habang lumalapit ka, unti-unti niyang aayusin ang buhay mo. Unti-unti niyang makikita sa iyo ang kapangyarihan niya at makikita mo ang resulta ng iyong paglapit sa ating Diyos na buhay. Palampakan natin ang Panginoon. Gawa 4 verse 12. Tunogan ha. Kailangan makilala mo si Jesus. Huwag kang mahiya sa Kanya. Lumapit ka lang, iyakan mo siya. Ganito ang buhay ko. Sapagkat alam mo, pinagdaanan ko. Kaya niyang bangon ng takbo ng buhay mo. Marami na kami kasamahan na mabibigat ang problema sa buhay. Nasa gitna ng kasalanan, ngunit ang sumunod. Tumanda ang buhay. Inayos ng Diyos at maging matuloy sa paningin ng tao at sa paningin ng Diyos. Sunod, Gawa 4 verse 12. Gawa 4 verse 12. Kaya si Kristo lang ang matatagpuan ng kaligtasan. Sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang, ang ibinigay ng Diyos ay kaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Kapaginin niyo ang pangalan ni Jesus. Hindi kayong Panginoon, kahapagan mo ako. Panginoon, pengin ito. Panginoon, pengin asawa. Panginoon, pengin anak. Puro pengin. Panginoon, pengin ito. Amen. Ang daming Panginoon. Gambling Lord. Ano pa? God Lord. Wedding Lord. Ano pa yung mga Lord? Drug Lord. Kaya hindi mo binabanggit ang pangalan ni Jesus. Yung mga hindi nakakakilala kay Jesus, mga relihiyon, na hindi matanggap si Jesus bilang Diyos, kailangan nilang dumaan sa pangalan ni Jesus. E tayo Katoliko. Minsan, matitigas ang ulo ng Katoliko. Ayusin niyo ang pananalangin niyo. Banggitin niyo ang pangalan ni Jesus sapagkat kay Jesus Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Nadapa ka! Matutong mga pala ha! Natalisod
Pagbaksak mo, yung mukha mo, walang gasgas. Bakit? Niligtas ka ng pangalan ni Jesus. Eh, may ako nahulog eh. Nagkakapit ako ng ang matawag ng kortina. Nandun pa ako sa Bulacan, sa Santa Rita. Eh, tumapak ako sa yung lamesa na tapakan ko ay gumagalaw. Naku, bumaksak ako. Ang nabagin ko lang, pagbaksak ko, in Jesus' name! Hindi ko na alam saan ako babaksak. Alam niyo, binaksakan ko. Parang sinipa ako yung paa ko, sinipa ako gano'n. Kasi kung hindi, ang baksak ko, bago dumating ng kama. Pero dahil sa pagkakasipa ako dun sa kahoy, nasipa ako ng kahoy, tumagsik ako. Alam niyo, binaksakan ko? Yung kama na may kutsyon. Kaya walang nangyari sa akin. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Panayin mo in Jesus' name. Maliligtas kayo. Okay. John 14 verse 6. John 14 verse 6. Ako ang daan, ang buhay at katotohanan. Wala makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sabi ni Jesus, ang salita ng Diyos. Binanggit ko na yun. Yan ang tunaw lang. God, kailangan mo kilalanin ang Diyos. Kailangan mo siyang makilala. Hindi nagtanong ako sa sama, ang CCLSS yata kami na. Catholic Life and the Spirit Seminar. Nagpaliwanag na ako, tapos tinanong ko isa. Pag kayo tatanungin ang ibang reliyon, sasabihin mo, ikaw sister, ilan ang Diyos mo? May Diyos Ama ka, may Diyos Anak ka, may Diyos Espiritu Santo ka. Ilan ngayon ang Diyos mo? May kasagot sa tatlo. Masarap ba kung para hindi matinig ang katotohanan. Pag medyo blood kayo sa kandinig, magtanong kayo sa iba. Amen. Pangalawa, to love God. Kailangan natin mahalin ang Diyos. Hindi pwede siya lang ang laging magmamahal sa atin. Kailangan mahalin natin ang Diyos. 1 John 4, verse 19. 1 John, unang 1 John 4:19. Tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang salita ng Diyos. Palakpakan niyo, salita ng Diyos. Nakita niyo? Siya ang unang umibig sa atin. Makakapunta ba tayo dito? Kundi tayo iibig ng Diyos? Ako. Hindi rin ako makakapunta rito. Bakit? Ang katwiran ko ng araw, nagsisimba lang ako, sapat na yun. Magsimba, mangumpisan, paminsan-minsan. Hindi ako nag-rosaryo, kapag yung ako magdasal. Basta gumagawa ng masama. Kahit pa paano, gumagawa ako ng mabuti sa kapwa. Akala ko sa kanta yun. Pero akala ko, gano'n ang buhay. Kailangan mo maghanap buhay. Kailangan mo kumita ng pera. Makakain ang gusto mong kainin. Mabili ang gusto mong bilhin. Yan ang buhay. Yan ang ng tao. Set aside natin ang Diyos. Naisip natin, obligatory naman tayo nagsisimba linggo-linggo. Obligasyon. Ayaw ng Diyos yan. Ang gusto niya, ibinibigay mo ang lahat-lahat sa Diyos. Una ang Diyos. Hindi obligatory. Hindi obligasyon. Nakuha niyo ako. Ang gusto niya. Kaya nga tinawag niya tayo. Pinaintulutan niya may problema ang lahat. Kaya ang mga problema ay biyaya, blessing. Kung wala kang problema, no? Hindi ka naman nakakarating sa Diyos. Bakit? Yung problema, mas mahalaga sa'yo may pera. Kahit ang asawa mo, uwian ka hindi. Basta may pera ka, masaya ka. Kaya hindi siya naghahanap ng Diyos. Kasi ang mukha niya mukhang pera. Hanggang sa namatay yung mga dilubyo sa buhay niya. Yung mga matitiip na problema,
napansin. Bigyan mo na. Yan ang lumaki, sinungyo na. At wala na siya, para bang walang-wala na. Pero mahal ka siya ng Diyos. Tatas mo At na sa sa gitna ng dilugyo ng buhay niya, Ang ganito. tinatawag pa siya ng Panginoon para mahalog, para matulungan, para mahalin. Amen! Alam mo natin ng Diyos na buhay. Ilan niya example sa Visconde. Ako ina-example ko yun. Akin na nga yan. Akin. Mabait na tao si Visconde. Hindi siya nang bababae sa ibang bansa. Ang nais niya mabigyan ng magandang buhay. Ang kanyang anak, ibinili niya ng magandang house and lot sa pinakamagandang subdivision na natitira ng mga artista. At siya nagtatrabaho sa Amerika. Kahit school, wala nang panahon sa ibang bansa. Lahat ng magandang buhay ibinigay niya sa kanyang anak. Ano nangyari? Pinasok ang bahay, inaasa ang mga anak, inaasa ang asawa, pinatay ang batang anak, pinatay lahat sila. Ano natira? Wala. Nakumuwi si Visconde. Ano nangyari sa kanyang buhay? Masaya pa siya? Kalungkot. Yung pinaghirapan niya na walang lahat. Ngayon, kung na siya sumusunod sa Diyos, saan siya? Sa krusada. Krusada. Nagawain din ng Diyos na buhay. Huli na ang lahat. Ako niya ko? Huli na ang lahat. Lahat ng pinaghirapan niya para sa mga mahal niya sa buhay. Pinagpus na ng mga tao. Namumuhay sa turuga. Diba? Hanggang ngayon, buhay si Visconde. Dahil nakita niya, walang saysay ang buhay na pinaghirapan niya para sa kanyang mga mahal sa buhay. Alam niyo ba, pag naglilingkod kayo sa Diyos, nililigtas niyo ang mga anak niyo, nililigtas niyo ang mga apo niyo. Tapos kayo mga anak, hahandakan niyo yung mga nanay niyo, hahandakan niyo yung mga tatay niyo. Sasabihin niyo, puro kayo Diyos, puro kayo Diyos, wala na kayong panahon sa amin. Ako ba ginaganyan ako? Hoy! Sumusunod ako sa Diyos para rin sa inyo. Amen? Amen. Siyempre may mga anak din nagtatanong. Pero wag kayo susunod sa kanila. Unahin niyo ang Diyos kung mahal mo sila. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. 1 John 4 verse 20. 1 John 4:20. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos at napopoon naman sa kapatid ay sinungaling. Kung yung kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ang salita ng Diyos. Malaman sa salita. Diba? Yung katabi mo na, minsan nakaupo ka, umalis ka na, hihingi lang ako. Tapos may umupo agad sa'yo, matapang. Sister, yan ako nakaupo. Sasagutin ka, bakit? Nabili mo na ba itong silya? Ano ngayon sasagot mo? Diba ang hirap? Bakit? Kaya nga magagalit ka eh. Pipigilin mo yung galit mo. Sister, soldiers of Christ na tayo. Urong-urong ka lang ng counter. Amen. Tumadalo bawat isa sa pagsubok ng buhay. Sa mga kasamahan mo, sa mga tao katabi mo. Amen. Amen. Sa mga tao mahirap mahalin. Amen. Amen. Lagi na lang. Paano sa ba? Sama ko. Libre mo ko. Kain tayo. Ikaw magbabayan. Yan ang reality ng buhay. May mga tao ganun. Mahalin niyo pa rin sila. Amen. Diba? Totoo naman yun. Sino magmamahal sa kanila? Ikaw na malawak ang pangunawa, ikaw ang unawa. Amen? Wow. Nagdaya mo siyang ang gabi. Ako, ang isang tao, kapag tinatao ko na, hindi totoo to ah. Ang tinapay, kapag may amag na, hindi ko nakakainin. Pero hanggang wala pa siyang amag, kaya mo pa siyang pakisamahan. Nakuha niyo ako? Amen. Kung yung ginagawa kong kabutihan sa kanya, ay sisirain niya pa ako, yan ako ganun na galing. Yan ang ayaw kong tao makakasama. Magawa, magandang pinakita ko sa'yo. The rest, nahuli pa na
usual. Sabi-sama ko na, pero iba na. Kasi pero sisira. makakasira na siya. Nagbunga nga ako diba? Di ba yung anak kapag kinain mo, sasakitan dyan mo, magtatay ka, magkakasakit ka. Di ba? Nakatay ko siya, pakinisamahan. Mamahalin ko rin sa bilang tao, bilang kapwa tao. Pero iba yung kaibigan. Ang kaibigan, hanggang sa mali, hanggang sa mama, kaibigan ka pa rin dapat. Ako dahil ng pananaw ko, kahit mali ang kaibigan ko, kaibigan mo pa rin yan. Pero kapag nawala na yung pakikipagkaibigan, pasensyahan na tayo. Ganun lang ang pananaw ko. Kasi hindi naman pwede gawing kaibigan. Dapat mo rin bigyan din ang malaga. Pero hindi na katulad ng kaibigan. Iba mo kasi ang kaibigan sa pakikipagkapwa tao. Amen? Kaibigan ay kaibigan. Diba si Jesus, kaibigan natin? Diba? Ano man sa thick and thin, sa hirap na makinawa, kasama mo siya. Amen? Yun ang alam ko sa kaibigan. Parang pa natin na John 6, 67 to 68. John 6, 67 to 68. Kaya tinanong ni Jesus sa 12, ibigin ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino mo kami pupunta? Nasa iyo salita nagbibigay buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos. Salamat. Ba't umaalis ang tao? Bakit tinatamad ang iba? Bakit kapag may nangyayari na sa buhay niya, nawawalan na siya ng pag-asa? Saan ka pupunta? Amen? Pupunta ka sa mas magaan na paglilingkod? Pupunta ka sa yung ikaw ang makikilala ng tao? Soldiers of Christ, hindi ka mabigyan ha? Diyos? Ganyan ang iba eh. Eh dito sa sulahan eh. Sige, magiging nila. Gagawin kitang presidente ng SPPC. Aalis ka dahil doon. Yung mga matatagal na soldiers of Christ eh. Pinipilit ng gagawin kitang SPPC. Presidente, nasabi ng mga kasama ko. Hindi namin kailangan niya. Hindi namin kaya maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Hanggang pagsisimba kami paglilingkod mo, may tuto. Pero gawin mo kami may posisyon, hindi namin kakayanin. Ako, kinukuha ko presidente ng chapel. Ba't mo ako gagawin presidente? Ako tumutulong ako. Kung ano kailangan magbibigay ako. Kung merong babasa ako kahit magdama. Huwag mo lang akong gawin presidente. Ba't mo ako gagawin presidente? Eh, Sister Celia, ikaw ang pipili namin ako. Kahit piliin niyo pa, di ako sa atin, di ako mapayag. Bakit? Bigampanin na ako. Ibigay mo yan sa iba para makapaglingkod din sila sa Diyos. Ay gagawin ko ng treasure. Ako, huwag mo na akong kunin. Lalagyan kita dito para may posisyon ka. Hindi mo kailangan ng posisyon. Eh, magkakapit bahay kami. Eh, gagawin na lang na sekretary. Alisin na ka ako dyan. Sekretary, di ako nagagawa ng mga ganyan. Eh, di ba, Mare, huwag ka lang. Pag kailangan ng contribution sa misa, magbibigay ako. Kung dalawang lang, lawang bahay, magbibigay ako. Ganun ang lang sa akin. Huwag mo na lang ako isama. Pwede ba? Please lang. O, umatag ka ng meeting. Ito, ate ng meeting. Talagang pinipili. Sabi ko, tumayo ako, dito ako pwede, pasensya na po. Kasi may kampanya ako sa Soldiers of Christ. Hindi ko kaya mag-remote ng sabay-sabay. May asawa ako, may higpit. May mga anak ako nag-aaral. Mapapabayaran ko ang iba. Kaya pasensya na po tayo. Tutulog mo ako kung kinakailangan. Ganyan po dapat. Huwag lahat i-grab nyo. Akala nyo, babait nyo. Pag sinabi, sister, gagawin kita presidente. Akala mo, katalino ka. Akala mo, kilala ka ng lahat. Huwag po tayong ganun. Tapos iiwan mo yung gawain kung pinagsimulan mo. Nato ka na
ibig ng Diyos, ano sabi ng Diyos? Ano sabi sa salita? Pagkatapos mong kadasal, ang lahat ng kaloob mula sa Diyos, at tatalikuran mo siya. Para kang meron ng salita. Para kang aso, kapag sumuka, kakainin ang sinuka. O kaya para kang baboy, na kahit paliguan ka man ng paliguan, ay babalik ka rin sa lunglugan ng huli. Ako, amen. Palagpakan natin ang Diyos. Tandaan po ka. Ako yan ang tinandaan ko. Bakit ako aalis? Bakit may mga pagkaramdam ako? Hindi nawawala yun. Nagdamdam ka sa kasamahan mo. Nagdamdam ka na nag-chismis sa'yo. Nagdamdam ka na nakarinig ka. Oy, Sister Celia, hindi ka raw marakang-laban. Ba't masakit yun? Naisip-isip ako kung aalis ako. Saan ako pupunta? Meron ba akong mapupuntahan, Panginoon? Ama, sa pangalan ng Jesus, may patutungan ba ako kung aalis ako? Amen! Yan ang lagi yung tatandaan. Yan ang winika ni Pedro. Yan sabi na, saan ako pupunta? Okay? Sunod! John 12:25. John 12:25. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay, ang siyang mawawala nito. Ngunit ang nabubuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito, ang siyang magkakaroon ito hanggang sa buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos! Yung ibig sabihin nito, hindi naman sinabi ng Diyos na lupay-pay ka na, ha? Hindi ka na makatayo, hinong-hino ka na, pipilitin mong bumaba, hindi kailangan mo pumunta sa gawain. Hindi naman ganun. Ano sabi ng Diyos? Ang salita ng Diyos malawak. Ito kung kukunin mo to, pero meron siya salita. Ingatan mo ang buhay mo at iingatan kita. Amen! Kukuha ka rin ng ibang verses na kung sa sinabi niya na may katwiran ka. Mga katwiran ka sa Diyos. Sa kanya rin dahil yung salita na yan. Pag-ingat ka, ingatan mo ang buhay mo, iingatan kita. Sabi niya yun. Hindi ka lang bababay sa isang salita niya. Kasi marami siyang salita na pwede mong ibase yung sa sinabi niya nung una. Amen? Amen. Kasi, ang tao kasi, literal yung sumunod. Magbasa ka ng salita ng Diyos. Lahat basahin mo para maintindihan mo siya. Diba? Sabi niya, araw mo pamamahinga, dapat ibigay. Sabi ni Tan, hindi ho. Ano sabi ng Diyos? Nilikha, itinakda ang araw ng pamamahinga sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Ang salita ng Diyos! Ilo-ilo ka na, galing ka ng ospital. Tatakbo ka dito. Tapos di mo ka mamamatay. Hindi ganun ang Diyos. Itinakda niya ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Bakit? Tayo, wala ka. Tayo, matakaw tayo sa hanap buhay. Matakaw tayo sa pera. Kahit dito, maghanap buhay. Yan tayo. Ganyan tayo, kaya itinakda niya yung araw. Ngayon, para sa kabutihan natin, na tumingin tayo sa sobrang hanap buhay. Magkaroon tayo ng panahon sa Diyos at magkaroon ng panahon sa mga mahal sa buhay. Amen! Kaya iniiwan kayo na hindi yung mga asawa. Naglilingkod sa Diyos, iniiwan na. Ba't kayo iniiwan? Ewan ko sa inyo. Naglilingkod na kayo sa soldier. Nagawain ng soldiers of life. Iniiwan pa kayo ng asawa nyo. May paraan doon. Pag dumating ang asawa nyo, di ba, maligaya sa kabila. Eh, syempre, mabalik-balik din naman sa inyo yun eh. Pag tulog, okay makagalit. Umayas ka rito. May magagawa ba yun? Hayaan yung pagsilbihan nyo. Kumain ka naman. Ito ang kape. Pag natulog, i-pray over mo sa pangalan ni Jesus. Huwag mong abayin. Saan mo siya mag-pray over? Eh, di nag-aaway nyo, aalis ka naman. Eh, babaero nga eh. Pagaligan mo ang Diyos. Ilaw ang ating Diyos sa mga pagkarayan sa naman.
Patawarin mo rin ang asawa ko. Sapagkat sa kanyang kahinaan, nakatakbo yan sa babae, umapatol sa kanya. Pray mo. Ngayon, wala kang makasalanan. Pero ayon sa ating pananalig, magiging kamay mo ito. Sa pangalan ni Jesus, pinapatol ko ito sa asawa ko. Babaguhin mo ang isipan niya. Aalisin mo yung kaakit-akit ng babae. Dadalihan mo siya ng banal ng Espiritu Santo. Aalisin mo yung pag-ibig niya o anumang matalim na doon. Sa pangalan ni Jesus, kakamutan mo yan ng banal ng Espiritu Santo. Gawin mo uwi siya. Kung mong aawain, mister ko na atin eh. Tanggapin ka mo. Pinipray over mo pagtulog. Hindi mo naman mapray over, sinabihan mo nung nagagalit. Nakagalit sa niya. Sabi ko, Satanas, umayas siya. Si Satanas pala ako. Hindi ako marunong yung ako. Hinabulan ng taga. Si Satanas pala ako. Makikita mo ngayon si Satanas. Hoy, may totoo yun. Nagtabakbo sa itaas. Ng bahay. Hindi ko yung pinto. Hindi pa na siya kumuha ng maso. Binubuksan yung pinto. Nasingan. Nakadrugs eh. Hindi ma-checkwan yung pinto. Kaya yung pinto ko may tama ako dito. Paano nyo kay Ronnie na nagtrabaho sa bahay ko? Sister Celia, bakit may sira yung pinto mo? Yan yung pinalo ng maso ng asawa ko. Hindi niya masenulog sa siradora. Totoo yun. Hindi ako nagtitiro. Dapat, sabi, hindi nga ako matulong pa eh. Hindi, anong nasa niya? Sinasabihan mo ako sa Satanas ha? Talaga naman eh. Satanas, umayas ka. Sa pangalan niya, ito lang ako nagagalit. Hindi pa lang gano'n. Oo, natutunan ko pala eh. Ano ba lang ulit? Nagano na siya, nagbalik na yung bisyo. Sabi niya, bumaba ka na, mag-usap tayo. Sabi niya, di ba, Webe Santo ngayon? Biyernes Santo na mamaya. O ano, magsimba tayo sa Quiapo. Ba, nagbago. Nagsimba ko kami sa Quiapo ng Biyernes Santo. At doon ko nakita ang daming tao. Over ko na pagtulog. Kung nawala sa droga, hindi na matanggap yung drugs sa katawan. Sabi niya, ayaw na ng katawan ko ang shabu. Lahat ng nakaklase ng drugs, natikman niya. Pero sabi ko nga sa inyo, parang posible sa Diyos. Manali. Pray over, hindi mo na inaakot. Sabi ko, alisin mo yung galing ko nun. Ang galing mo sa mga loob ko. O nawala. Dumating sa kinde, saya na ako. O hanggang sa nagbago. Kaya wala yung posible sa Diyos. Hindi mo pwede sa lubungan ng galing ang asawa mo. Gawin mo yung puso katiwala. Kailangan na muna siyang payapain. Huwag mo sabayan ang galing. Kapag nakatulog, i-pray over mo sa pangalan ng Jesus. Hindi mo yan ang tawag. Babaguhin ang Diyos yun. Amen! Palakpakan natin ang Diyos sa buwan. Yan ang salita. Bakit kilala mo ang Diyos? Amen? Ibigin mo ang Diyos at ipadadala ang kanyang walang hanggang pag-ibig. Kailangan natin maglingkod sa Diyos. Hindi pwede makikinig lang na makikinig. Hindi pwede attend lang ng attend. Hindi pwede simba lang ng simba. Kailangan natin to-serve God. Kailangan natin maglingkod sa Diyos. Okay? Wala akong paa. Walang paa ang Diyos. Wala akong mga kamay. Sa pagkakliga niya, maraming aanihin. Only ang manggagawa. John 15, verse 1. John 15, verse 1. Ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin, ang siyang mamumunga ng sagana. Ang salita ng Diyos. Kailangan natin manatili sa Diyos. Huwag kayong gagalit. Kahit na minsan tinatanggap kayo, walang pera, walang pamasahe, huwag kayong gagalit. Tuloy lang. Kung minsan dumarating yan, okay lang. Maiintindihan tayo ng Diyos. Pero kailangan
kailangan bumalik agad. Huwag niyo patagalin. Amen? John 15, verse 16. John 15, verse 16. Hindi kayo pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo humayo at mamunga at manamili ang inyong bunga. Sa gayon, ano man ang hiling nyo sa Ama, sa aking pangalan, ang ipagkakaloob sa inyo. Ang salita ng Diyos. Ang gusto ng Diyos. Pag-ibig sa kapwa. Ang COB, ang Christ on the Block, ay pag-ibig sa kapwa. Bakit? Dahil sa sobrang baksak sa hanang buhay. Nang sabihin niya sa akin, Sister Celia, nang hindi pa kayo dumarating, gusto ko lang magpakamatay. Ang dami kong problema. Malaki ang kanyang negosyo. Sabi na Bumagsak lang. siya bang sa utang. Ito ang istorya ko. Siguro na-share ko sa kanya. Nang marinig ko yung share mo, Sister Celia, nagkaroon ako ng lakas na loob ngayon na lumapit sa Diyos at gumawa ng paraan para ma-resolve ko ang problema ko. Tapos nag-usap kami, Sister Celia, dalawa ang bahay ko na malaki. Nangihinayang ako ibenta ang isa. Marami kong utang sa mga supplier. Pinaliwanag ko sa kanya, ibenta mo ang isang bahay mo. Huwag kang manghinayang. Bayaran mo yung mga supplier na delikado. Yung malilimanda ka, yung talagang delikado ang magiging lagay mo. Bayaran mo sila. Yung mga malalaki, pwede mo hatiin, igalat mo ang pagbabayad. Hindi yun ang utang niya. Huwag kang maghinayang sa isang bahay na mapawala sa iyo. May ibibigay sa inyo na mas kapalit yan. Sabi niya, tuwan-tuwa siya, Sister, salamat sa payo mo. Gagawin ko yun. Amen? Palakpakan natin ang Diyos na buwan. Minsan, ang pagsisiyogi, nakapagligtas tayo ng kapwa-tao. Nakuha niyo? Sa amin o, sa Malobos Chapter. Kami, pag may nakikita kami may sakit, may cancer, sa Hagunay Bulacan, sa Amuladas, ang laki ng tiyan ng babae, cancer. Hindi ma-opera, walang pera. Wala rin naman akong pera ng panahon na yun. Tapos ang bahay, narulit. Tsako, nakatingin sa bahay ng magulang na bato. Lupa ang tsahin. Tapos naganda pa. Sabi ng mga kasama ko, Sister Roselia, usapan, huwag na tayo kumain. Ha? Nakita namin ang sitwasyon. Maglalag-offering tayo. Dagdagan mo na. Lag-offering. Iiwang ko doon sa kanya. Opo, Sister Zen, nag-offering kami. Hindi ko inuwi, pinagdagan pa namin. Binigay ko doon sa babae na may cancer. At ang sabi ko, may mga tarpaulin kami sa Bulacan Boys. Sabi ko, may mga tarpaulin kami na ginamit sa mga ibibigay ko sa iyo. Kaya pag uwi ko, kinausap ko si Brother June Mena. Brother June, baka meron ka bang mga tarpaulin? Yung malalaki, ibibigay ko doon. Kaya pagbalik namin, binigyan ko pa. Ang tarpaulin, kasi ang bahay talaga. Sako-sako lang. Malaki pa dyan. May mayoma, hindi ma-opera. Bata ka. Sabi, Sister, kakain ba kami? Ano ba handa? Masarap eh. Pansit na bagong luto. Eh, dati ka kumain. Sige, kumain na tayo. Baka sabihin naman, namimili tayo. Kumain kami, pansit ang merda. Tingnan nyo ha. Mahirap na yun ha. Pinagandaan pa kami. Yung mayaman na pinagdaan namin. Na, dalawang anak na, sa laman, dalawang bahay. Naku, sabi ko itong mga tao na mo. Sister sa dyan, magkala naman ang sobre. Akala niya, malaki lang ang sobre. Sige, buksan mo. Walang isang daan niya. Dalawang plete niya na yan. Tingnan niya, mayayaman na ako. Wala ako sa mayayaman. Tapos, ang pinakain sa amin, yung sesto, saka yung talagang pinilihan. Hindi sabihin, hindi pinaghirapan. Amen? Ganyan ang iba. Hindi mo naman sinasabi lang. Nakakatapat lang ako ng mga tao tulad nila. Amen? Palapakan natin ang Diyos sa buwan. Sunod, Gawa 26 verse 18. Gawa 26 verse 18. Susubukan
karagatan ng pagsangkalataya nila sa akin. Sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibilang sa mga pinapaging banal. Ang salita ng Diyos! Diba? Nagbabago ang tao. Kapag sumunod lang yan, bigyan mo ng pagkakataon na humayo, turuan, paano gumanap, paano maglingkod, magiging mabuting manggagawa sila ng Diyos. Amen! Imulat mo sila. Huwag mong angkinin ang karunungan binigay sa iyo ng Diyos. I-share mo yung tulong na binigay sa iyo ng Diyos. Turuan mo sila paano tamang paglilingkod. Turuan mo sila paano tamang pagdarasal. Amen! Huwag mo lagi tataas ang sarili mo. Ay, pinagaling mo si ganito, pinagaling mo si ganyan. Turuan mo sila. Pagpatong ng kamay sa kanilang mga mahal sa buwan. Kahit na wala ka, wala kami. Kikilos ang Diyos sa buhay niyo. Amen! Saan niyo makikita ang kapangyarihan ng Diyos? Kung lagi kayo takbo ng takbo sa mga elders, tapos pupurihin niyo kami, nakain niya kapangyarihan ng Diyos sa sarili niyong pamamaraan para marami kayong mas maabot. Dahil maraming aangilin, kundi ang mga magagawa. Kapag nakita niyo ang kapangyarihan ng Diyos, masisiyahan kayo. Amen! Maraming kayo para sa inyong mga mahal sa buhay. Sa bingit ng kamatayan, makapagliligtas kayo ng buhay. Amen! Okay. John 12:26. John 12:26. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin. At saan man ako naroon, ay naroon din ang aming lingkod. Pararangalan ng Ama sino mang naglilingkod ang salita ng Diyos. Saan naroon ang Diyos? Dapat siya naroon, nasa misa. Nasa misa siya. Kailangan nag-aagad kayo ng Ma. Saan siya naroon? Sa salita ng Diyos. Nandito siya sa banal na aklat. Saan siya naroon sa katotohanan. Dapat totoo kang tao. Hindi ka gumagawa ng kwento-kwento. Walang katotohanan. Pang-apat, saan siya naroon sa kapag? Nasa kaaway. Dapat tayo matulong magtatawag. At alisin yung mga galit, roon, sa puso ng bawat isa. Sa panarong si Jesus. Lima yun eh. Sa misa, sa salita ng Diyos, sa katotohanan, sa kaaway, at ako'y isa. Amen. Okay. Sana nakuha niyo ang huli na lang isa. Ephesians 6 verse 14. Ephesians 6 verse 14. Kaya't maging handa kayo. Gawin niyo bigis ang katotohanan. Itakip sa libre ang balumi ng pagkamatuwid. At isuot ang payarat ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pagkikipagkasundo sa Diyos. Ang salita